Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! At saka ito pong si Speaker Martin hinggil po dito sa peace talk, no? With the NDFP. Yung isa po, alam na natin na ayaw po ng BP Sara yung peace talk. Yung isa naman po, si Speaker Martin ay gustong-gusto. Ang dami po nagaganap sa Pilipinas, sari-sari pong patayan, pinakamatindi po yung pagbomba. Pero napupuna ko parang meron pong gusto po nilang anong tawag dito, yung wag pansinin, yung natin, yung wala lang, baliwalain yon, no? Yun yung right term. Bakit parang binabaliwala natin? Bakit parang ang lahat po nakapokus pa rin sa pag-atake sa mga Duterte? Ang nagaganap po ngayon, Duterte, kalaban na lang. Mamamayan na lang po ang kakampi ng mga Duterte. Ito po ang masakit sa atin, no? Instead po na, dito ako nasasaktan, Yung parang normalidad na lang yan. Na mawala na, huwag na tayong humingi pare-pareho ng katarungan. Nung una nasisyak pa tayo, yung kay Lapid, yung una yung si Percy Lapid. Tapos yung governor, si governor, di ba? Na binaril din si governor. Anong pangalan nun? Governor, yung asawa ni Janice. Okay. Tapos very shocking pa rin po yung habang nagbo-broadcast, binaril po yung isang DJ. Shock rin po tayong lahat nung yung sa bus, Victory Liner, binanaan lang, no? Sunod-sunod, no? Tapos, eto pong sa Mindanao, sa MSU, dito po ako takantaka sa mga media, pati po media, no? Siguro ito po yung tinatawag natin na talagang yung bias na media na lahat ng dito, kasi alam po ninyo yung mga nagwawala lang, yung mga road rage, yung mga nagkasalang ng bala, nagkasalang ng baril. Ilang araw natin tinatalakay, no? Pero pag ang involved po sa Mindanao, palibasa hindi po mga taga Mindanao tong mga karamihan ng mga pinuno ngayon. Nakita nyo po. Kagaganap lang po niya ng linggo. Martes pa lang po ngayon. Halos hindi na po pinag-uusapan sa dyaryo. Halos hindi na. Maganda sana mga kaibigan kung magtulungan na lang sana sila, no? Hindi yung kung ano-ano po pinagkagawa, nagsisiraan, kung ano-ano yung mga nahalungkat. Kung magtulungan na lang sana sila, tapos tanggalin nila yung pagiging corruption, di ba? Po pinag-uusapan na media yung bombahan po sa Marawi. Balik na naman po sa atake sa Duterte. SMNI, Duterteng tatay, Duterteng anak. Diyan po nakasentro Parang wala pong ibang problema ang Pilipinas. Tandaan niyo po itong panahon na to. Nasa kabila po ng lahat ng problema natin, security, sa kabila po ng peace and security po, malaki po problema natin. Dina-downplay po nila lahat. Ang importante po lahat ngayon sa gobyernong ito, sa Dilawan at Kakamping, sa Makabayan Black, pati po itong lahat ng vlogger ni Tambaluslos at ng loyalist vloggers, ay idiin na yung mga Duterte. Magugulat po kayo. Okay lang po. Dahil ang kakampi naman po ng mga Duterte ay ang mamamayan. Wala na po, alam niyo po ngayon kung nabalitaan niya nung panahon ni Duterte, nag-iingay na po yung mga Dilawan noon. May mabalita lang na may COVID, mag-iingay na po lahat Ngayon po panay atake lang po sa Duterte. Si Laila de Lima po atake lang din sa Duterte. Grabe po mga atake ngayon. Pati nga po yung sa MSU na bombahan. May mga dito po sa Twitter, hindi ko po alam kung paano po yan nakakalusot sa mga Twitter na inilulusot po nila yung ang mga Duterte po ang may kagagawan na naman. Pati po Lord of all drug lords. Yan po sinabi ni Trillanes ngayon. Ang Lord of all drug lords daw ay si Pangulong Duterte.
Ang tanong lang, may naniniwala pa ba sa inyo? Pagdating po, grabe, no? Ang lakas nilang no? Ang lakas po nilang mag-akusa. Parang ang sinasabi nila, kaya hindi nalutas yung problema ng droga dahil si Duterte talaga ang kakampi ng mga, grabe yung twist na ginagawa niyo sa mga tao. Kayo pong yung mga naghahabi po niyan, media, tsaka itong mga dilawan kakamping at kung sino-sino pa. Grabe po yung kayong maghabi ng mga kwento. Hindi na po out of this world na eh. Si Pangulong Duterte pa ngayon na naging Lord of all drug lords. Talaga po. Yung nagpatupad ng war on drugs, mga kaibigan, pinagbibintangan nilang drug lord. Last ng tama nila. Ay, isa lang po ang tingin nila sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay bobo. Kaya nilang paikutin, ulit-ulitin lang nila yan. Maniniwala ng mga Pilipino. Hindi po totoo yan. The most trusted ang DepEd. No, pinakamataas. Ngayon po, ano panawagan nila ngayon? Mag-resign na raw si Sara Duterte. Sino po nangunguna? Yung pong Liberal Party spokesperson. Walang iba kundi si Laila de Lima. Basahin po natin. At nagayahan na siyempre. Si Laila de Lima, meron na po sila. Kaya may biglang kampanya na yung mga dilawan. Nariyan na si de Lima . Sa kanya po kumukuha kung ano sabihin ni de Lima, yung po ang dala-dala ng mga narito po sa Twitter. Ano po ang sinabi ni Laila de Lima? Bakit niya nasabi? Ito po. Bakit daw mag-resign na si... Okay. Akin to her preemptive position, Ray ICC, problem with BP Sara's statement against peace talks is this. She is still member of cabinet. Peace talks is not within the core competence of her portfolio as DepEd Secretary. Okay. She should resign as DepEd Secretary if she keeps on publicly opposing PBBM's cabinet policy decision that have nothing to do with DepEd. She cannot eat cake and keep it too. She can only go on criticizing BBM's policies if she is no longer member of cabinet and speaks only as BP. Alam mo, Laila de Lima, makontra na kita, no? Ganyan kay manlin lang. Pinauunawa ko po sa inyo na si BP Sara Duterte, hindi lang po Vice President, hindi lang po siya DepEd Secretary. Siya po ay Vice Chairman, Co-Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Yung sinasabi mo na hindi peace talk is not within the core competence of her portfolio, kalokohan po yan. Kasama po yung kasama po yung peace talk sa kapangyarihan ng NTF-ELCAC. Kasi po, ang kahulugan po ng NTF-ELCAC ay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Siguro naman, wala na pong mas malinaw. Vice Chairman po, huwag niyo pong linlangin yung mga tao na dapat daw hindi nagsasalita dahil dahil siya ay DepEd Secretary. Siya po ay kasalukuyang Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Baka po nakakalimutan lang natin. At sa tingin nila sa NTF-ELCAC, magtuloy-tuloy lang, no? Magtuloy-tuloy lang po yung programang ito. Ponduhan lang ng pamahalaan ay malapit na po. Mismo po yung Pangulong Marcos nagsabi na matatapos na ngayon. Hindi ko alam kung NTF-ELCAC o si Pangulong Marcos, matatapos na within this year. Yung problema natin sa insurgency. Bakit po kinakailangan pa nating makipagpisto kung wala naman na... AFP po sinabi, wala na pong aktibong guerrilla front. Bakit po hindi na lang ituloy-tuloy yung epektibong ginagawa ng NTF-ELCAC? Ang tsorya ko dyan, no? Ito po paulit-ulit ko na sinasabi. Ayaw po nila dahil ang NTF-ELCAC po ay masyadong identified sa dating presidente. Identified po masyado na tatak Duterte yung NTF-ELCAC. Oo nga naman, pag nagtagumpay nga naman yung NTF-ELCAC, dahil tatak Duterte yan, ang makikinabang po niyan, siyempre yung Duterte, hindi po yung Romualdez. Yun lang naman po yan. Posisyonan po to. Huwag po niyong ipagkamali na ang mga nagaganap na to ay wala pong kinalaman na ito po ay perperaso. Nagpuposisyonan po ngayon para pagkiklaim ng glory balang araw, para pagtakbo, alam na. Diba? Tama. Very busy. Tapos na. Okay. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggal. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.